or isinangkapi mo yung pagtutuwid ng Diyos sa'yo. Meron akong 5 prepare po dito na ano yung consequence. Number 1, sabi na dito, spiritual and hardened heart, or ang sabi niya dito, separation. Number 1, spiritual separation and hardened heart. Meron ka ng separation. Kapag hindi ka magpatuwid, alam mo yung separation, dati dikit kayo. No? Sanggang dikit kayo. Pero mula hindi mo na sinunod, nagkaroon ng separation. Ay, yung separation, dati kayong close, pero ngayon hindi na kayo close. Sino pong ganon? May tinuring kang matalik na kaibigan. Ang dami mong sinabi sa kanya, ang dami mong sikretong sinabi. Tapos bigla kayo naghiwalay. Yun yung tinatawag na separation. Ganun din po sa ating paglilingkod sa Diyos. Kapag ayaw mo po magpatuwid, magkakaroon ng separation at patitigasin ni Satan yung puso mo. Hallelujah. Yan po yung number 1. Tinan po natin yung next. Tingnan nga natin. Sige, anak. Disobedience can lead you to sins of separation from God and hardening of heart, making difficult to recognize or accept divine guidance. Na amumon, alam mo na. Pero alam mo, ito yung inaatake ni Satan ngayon. At nakakalungkot bilang isang Kristiyano at bilang isang manunhanmon, hindi mo na alam or hindi mo na nakikita or hindi mo na anong tawag yung hindi mo na separate or ang tawag nyo, ma-recognize sino yung Kristiyano at hindi Kristiyano. Nawa hindi ganon. Sometimes kung ano yung uso ginagawa na din ng mga Kristiyano. Kung anong ginagawa ng mundo, ginagawa din ng Kristiyano. Yun po ang atake ni Satan ngayon dahil ang mga Kristiyano alam nilang mali, ginagawa pa rin mal nila. Wala dito yon kung naman kikatabi. At yun ang nakakalungkot sa generation ngayon. Pansin nyo po, no? Kaya po, ang hirap magtawag, ang hirap po mag-invite, ang hirap po magtawag dahil po meron silang nakikita na mga ginagawa nila sa atin. Kaya lagi kong sinasabi, kung asan ka pinunta ni Lord, panindigan mo na ikaw po isang Kristiyano. Amen. Awisin da ka lang basit ni. Kita-kita mo no da ni Nanay Marieta, da jilitin, awanda. Mabalin. Na walang ganon. No separation. Yan po yung napakasakit na ginagawa ng Diyos sa atin. Kapag nag-disobey ka, masisiparit ka sa presensya ni Lord. Gusto niyo yung ganon? Yung separation? Sino ka? Nawawalang ganon. Ano po yung verse niyan? Tinan po natin. Matindi yung verse nito. Sige nga. Ephesians 4 verse 18, na sa kadiliman ang kanilang pag-iisip. Yun nyo man. Ay naghihiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalan na nasa kanila dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Alam niyo po, dahil matigas yung puso mo, diyan yung nag-i-start na nasisiparit ka kay God. Kaya start right now, kapsat, kapatid, mga kamag-anak at aking mga kaibigan, pamilya tayo, start right now, huwag mong patigasin yung puso mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag matigas ang puso. Amen. Yun po yung una, na kapag ayaw mo po magpa-rebuke, nagkakaroon ng separation. Nanawa po ay hindi dapat mangyari sa atin. Dahil kung mahiwalay ka sa presensya ng Lord, dangerous. Delikado po. Dahil kung nandun ka sa radar, andun ka sa presensya ni Lord, safety ka. Alam mo yung radar? Dito sa Pilipinas, may radar tayo. Kaya nga kung may umaaligid na barko, nakikita natin. Kung hindi yan barko ng Pilipinas, alam ng radar. Ganun din sa harapan ng Diyos. Kapag malayo ka sa radar ng Diyos, delikado ka. Because in the presence of God, there will be protection.
In the presence of God, there be peace. Amen? Kitaang, noong ka nakasipit ka ni Lord, dikit ka kay Lord, di ba? Ore ang makorkortam ka, nagragsak ka. Ore dasaksakitim kung wala. Amom latag worship. Why? Because in the presence of God, there be peace. At datip kapya, hangka nga mabutang. Apay, at di ka presensya na Apo Diyos. Ngam no nasiparit ka, madayo ka, lumayo ka, nagkaroon ng separation, tinaynay mo nga panpanunutan, puro negative to utak mo. Ama? Kaya number 1, separation. Huwag ka pong nawa matigas yung puso natin para hindi po mawala yung separation po. Pangalawa po kapatid, na pag-aralan natin, sige po nga anak, loss of blessing in success. Delikado po. Papatunayan ko po na kapag ayaw mo magpatuwid, ayaw mo din po na magpakorek, yan po yung mangyayari, loss of blessing in success. Bakit po? Tinan po natin yung sabi diyan, disobedient can result in a loss of blessing as lack of success or stripping away God's favor. Adayo kanyam, abay, adatiharang. Insurok idin, nupunmom itiharang, anak ka makita na apo. Di ba? Nung nakatadot, titibay, tita, nga makikita tila pa lang, tirumrumar, tingiwat mo, agsugsugal ka pa lang, inya pa, tila pa lang, buybuyab, addiction ka pa lang, asano na tayo makita na apo. Tama? Dahil marami pong mga harang. At kung ibibreak mo yung harang, malaya ang Diyos na gumalaw sa buhay mo. Amen. Tingnan niyo po mga Israelites noon. Sige anak, sige next. Deuteronomy 20 verse 15, but you do not obey the Lord your God and do not care for to follow His command, I decree I am giving you today. All these curses will come you and overtake you. Kita man, mapanpay kanyam, agubortek pa jay, curses. Kapag hindi mo inuobey, ang tindi pa yung sabi niya, do not carefully follow of His command. Carefully. Ibig sabihin, ginigimay mo, inaalala mo, o hindi lang yan, tinitignan mo mabuti. Hallelujah. Kung ito ba'y tama or mali. Ako pinagdadrive nung, kailan na yung opening, nung 5 ata yun? Ay, nung Friday. Nalulungkot yung puso ko sa dami ng tao. Napunpuno ti Rosales ko na, Lord, ito ba, Panginoon? Meron ba kayong, kapag nakikita kayo, meron bang awa na-experience yun na ba yun? Kapag nakikita, Lord, nagkaduta ka pa'y gayang. Kasano ti aramidan may tanong, at dati ma-invite may tanong, ma'am, amuda ni Apo. Siya, mas asyan na, not because handa pa nga namati, mas asyandak di kararwada. Di kinaaduda. Alam niyo po, ang pagiging Kristiyano, mayroon dapat tayong mahabagin na puso. Anong ginagawa? Alam mo yung question, yung utak ko na habang nagdadrive up, anong ginagawa ko, Lord? Kaya nga, nagkaroon ulit ako ng vision. Ang hirap, Lord. Kaya salamat sa mga nagme-message sa amin na, Pastor, kailan pwede kang mag-Bible study? Kaya mayroon na mga naka-schedule na pupuntahan namin. Alam niyo po, ganun dapat yung eagerness natin. Kailan po yung Bible study, Pastor? Gusto nung magpa-invite. Dahil mayroon tayong habag sa mga hindi pa nananampalataya. Ang nakakaawa sa sitwasyon ngayon, yung alam na yung tama po patuloy pa rin na gumagawa ng mali. Yun po ang nakakaawa. Pero sila po, na wala pang alam, magkaroon po tayo din ng habag sa kanila. Kaya kapatid, karoon ka din ng desire, Lord, I want. Nagamitin din yung mga tahanan namin to invite soul. Kaya praise the Lord, yung mga nagmi-message sa amin that schedule namin, tingnan namin. Kaya sabi ko, sa Martes sana yon, kaya lang may tumawag sa akin yung
kaibigan ko nung high school, mapanak iti Canada'n ko na. Kat urgent ko mga, kayat ko darati karubak. Kayat ko darati kapit bahay ko nasurok nga bainting nga balay, kat nasurok nga si binting o bing. Kayat ko mamamuda na po, Diyos, ipabulod ko ato'y parkingak. Umalis kami balayan, idagjajan gam nalawa, pare ajay parkingan. Supay lang to sa rinyo. Before ako mamapantikana da karugyanan nyo ati Bible study dito Ordanita. So nga jay Bible study di ka na tong tuming Martes ko maiwibis tayo ta urgent ay. Nga halos agluto akpay ti arus kaldo kan supas pare ko lang. Kaya po yung loss of blessing. Alam niyo sabi niya, awan ti pinaganalak pare. Ngaman ko nilipatan niya Apo Diyos ko na. Kadwak agsigsigarilyo idijay bubungan ide ajay first year high school. So nga nagtungtong kami tatay katawa. Diyak nga amuno kasano nakabinalbaliwan na Apo Diyos pare. Malagip mo jay dos talo nga champion. Wala na. Oray na talang pabababaan ni Serbuyong nga basnutan tagsisigarilyo tayo nga ato ko na. Ngem itatan naging pastora aji kabsat ko so nga busy mo di kabsat ko sikat kayat ko umay dito. So ngay karkararagyo. Hantayo pala nagrugrugi nga isiparit iti pabahay agkaron man enti maysa nga anak. So ngay pamanta kaabay mo. Humanda ka. Gagamitin ka ng Diyos. Alang mga gudugod-duwag ti bagik. Ako kaya. Ngumno talaga nga kayat mo paramat ka ni Apo Diyos kapsad. Na Apo Diyos imang katungtungking ka. Tingnan niyo pa yung verse. Ang tindi nito, overtaking you. Leviticus 26:14-16. Ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi ito pa rin ang aking mga utos ko, sige next. Kung tatanggihan ninyo ang aking mga tuntunin at kautusan, kaya't ayaw ninyong sundin ang mga ito at sisirain ninyo ang ginagawa kong kasunduan sa inyo, kinan natin. Padadalhan ko kayo ng mga sakuna, makakaranas kayo ng matitinding sakit, na magpapalabo ng iyong mga mata, magpapahina ng iyong mga katawan, hindi nyo makakain ang pinagpapagalan ninyo sapagkat ito ang kakainin ng iyong mga kaaway. Tingnan nyo po ba? Kaya po mga kapatid, kung aaralin natin itong loss of blessing in success, may salang itirason. Disobedient to their command. Amen. Gapu or kaya po, hindi natin mararanasan dahil po sa katigasan ng ulo po. Yung mga Israelita, ito nakuha ko po, yung inaaral ko, grabe. Nakita na nila yung napakadaming miracle. Nakita na nila yung napakadaming pagpapala. Nakita na nila kung gaano katindi ang Diyos. Pero anong ginagawa po ng mga Israelita? He disobeyed God. Paulit-ulit. Kamamom na po Diyos na ayat nga pugpugno ni Apo. Ngaman naman nga abusuom iti grace ni Apo Diyos. Alam niyo yung inabuso nila yung grace, ilan po yung namatay? When Moses, no? Yung kinuha niya po yung Ten Commandments, ilan po yung namatay? Halos kalahati po yung namatay. Diba? Sino ang panig sa amin pumunta dito? Para praise. Pumunta nga yung mga pumanig kay Moses. Anong nangyari po yung mga hindi pumanig sa kanya? Namatay sila lahat. Kaya tingnan nyo po, disobeying God is very kabkabutang. Sa nga damag man takabid mo, disobey mo po inuhaan. Kung naman siya magdamag. Obey or not, doon tayo sa obey. Sige nga, sabay nga, sabihin natin, tas ng ating iman natin, I obey you, Lord. Nagkapsot. Yan ang pigpig sama. Yan ang pigpig sama. 1, 2, 3, go. I obey you, Lord. Na nagsamitan na.
Naparagsak mo na, Apo Diyos. Halang ko mga sao ka naman yung gabi mo. Palakpakan man na, Apo Diyos. Pangatlo po, ano yung sabi niya dyan? Itong nakakatakot, physical or emotional suffering. Naiintindihan ko na ngayon. No nga si kaman tagsakit pamilya. Ito yung, no nga si katibo, hanga bautin hindi nagpapalo ang Diyos. Kundi yun ay bunga lang ng mga ginawa natin. Kasi yung high school and college ako ang nagbunga ng aking mga ginawa, ang aking mga magulang. Parents ko at dalawang parents ko, una nagsakit si daddy, appendix lang pala, isang bulan nandiyan, hospitalan, appendix mo lang, isyan natay ni daddy. So marunong man dahil nagtigas ti ulo ka talaga. Wala tayong sardeng tibisok, so marunong man ni manik mo, nabaktit ni manik. Amuyo, ito yung nakakatakot. Kung hindi ikaw na nakakaalam ng tama at hindi mo ginagawa, maaaring yung family mo ang mag-suffer. At yun po ang iwasan natin. Dahil sa katigasan ng ulo mo, katigasan ng ulo ko, ang magsasuffer kundi ikaw ay ang pamilya mo. Tinapon natin. Ang sabi niya dito, sige, next. Disobedient can lead to natural consequence that result of physical or emotional pain. Tinapon natin, sige, next. Exodus 15 verse 26, in the verse where God told the Israelites that if they listen to Him and obey His command, they will not be afflicted with diseases that struck the Egyptian. Ito po yung senaryo na si Paraon ay nagmamatigas. Meron bang nagkasakit sa mga Israelites nung nag-obey sila kay Lord? Ni isa, pati hayop nila walang nagkasakit. Tama? Kung aralin mo yun. Why? Because nakinig sila sa utos po. Kung hindi sila nakinig, talagang damay din sila. Pero itong nakaka-miracle, dun sa lugar nila kung saan sila nagbahay, dun sila nakatira, ni isa, pati mga hayop nila, walang nagkasakit. Pero alam niyo mga Israelites, ang ginawa nila, sumunod lang sa instruction ni Lord. Kaya kung sumusunod ka pala sa instruction ni Lord, andun ka sa covering niya. Yung kamay niya nakapatong sa'yo. Na kung merong sakit sana, pitpitikan na. Mikat ka, anak ko ata. May na, dumasidig ka, oops! Protektado ko to, walang makakagalaw nito. Samitan na. Daumay ko mga cancer, oops! Pagmamay-ari ko tong pamilya na to, walang makakapasok na sakit. Matamis. Matamis po. Because alam mo na kapag ikaw po ay sumusunod kay Lord, the diseases ay wala pong papasok. Kaya po nangyayari po yung mga malulubhang sakit. Why? Open po na gumalaw yung kalaban. Pero kung babad ka sa pagsunod sa Diyos, babad ka sa panalangin, babad ka sa pagbabasa ng Biblia, never makakapasok yan sa pamilya mo. Why? Merong nagbabantay. Tingnan po natin pa. Next. Sige po anak. Deuteronomy chapter 20, this chapter outline blessing for obedient and curses to disobedient. Diyan kami ngayong kabilan na nakadu. Buong chapter 28, mabasam kita na kapag nag-disobey ka, ano mangyari po? Anong sabi doon? Curses. Pero pag nag-obey ka, ano mangyari po? Blessing. Isurat nyo at tabasahan nyo di bala yung kabsat. Di ko na dyan. Deuteronomy chapter 28, mabasam dita, duwalang, dargi aming nga pasaway, naranaramid da, delikado da. Ganti aming nga sumurot ka na po Diyos, blessing will come. Ano pa? Sige, next. Hindi ka na sinulat na. Leviticus chapter 26. Ano sabi niya? This book also warned that disobedience will lead to diseases and paper. Ano ti paper? Sakit. Kaya kung alam mo na yung tama at patuloy ka pa rin gumagawa ng mali, agsubli pa kita at sakit mo, hindi. Yun nakakatakot.
Yung pinagaling ka na ni Lord, pero bumalik ka pa rin sa dati, ibabalik niya yung sakit. Yun ang nakakatakot. Pag kumano sakit ka sa ano ngayon, idapon na tibiyag mo. Because our God ang may hawak po ng buhay natin. Kaya kung ginamot ka ni Lord, kulang man yung kabay mo. Kung ginamot ka ni Lord, huwag mo nang balikan yung mga ginagawa mo dati. Palakpakan man niya po Diyos. Sa kantog sangit-sangit, ni Pastor Bong kano ka. Nang kararag na lumaing kat nagsublit ti besyo ka pa. Kararag ka kanya po Diyos kabsa. Apay kami nga sinublianam. Dili narigat ka kabsat. Sige panganak, number 3, number 4, negative impact on others. Naku, dati yan. Na? Alam mo yung negative impact? Sige nga, next na. The consequence of disobeying are limited to individual. They can affect one family, friends, and community. Dahil hindi ka magpatuwid, imbaga nakarod nga, nagpati nga denggan di sasaom. Madimor aramidin at, alaw, saw kalata. Oy, kabsat, madidir aramidin nga kastoy. Ala, aramidin lata, paninutam. Yung mga nag-i-istubay na talaga yung ganito, nagiging negative impact ka na. Una, ano yung sabi niya? Una, Dan? Your family. Bis na pagpapala ka di pamilya, nagbaling ka nga, black sheep. Imbis na napagpapala ka sa inyong pamilya, nako, naging negative impact kan. Kasta tagim-gimong, ala kanyam. Sasaw ka mo lata, di ka sumursurok kanyam manang. Tama? Dahil hindi ka epektibo na or mali na yung impact mo sa iba. After your family, magiging mga kaibigan mo, wala ka ng impact. Handa ka kayatan nga gayam. Dati kay kayat da nga kadwa dahil amo kayat agpakuri. Kila dargi kayat da nga aramidom nga pagsaya atam kay aramidom latan ako pati kaibigan ibati dakan. After yung kaibigan na sumarnon, community iwasan da ka. Apay gapo ta negative impact kan kanya da. Tama? Ibang takabay mo, good impact ka dapat kunam. Positive impact ka. Tinan natin yung verse. Sige, anak. Matthew chapter 18 verse 6. Ang salita ng Diyos, verse 6, ngunit sino man ang maging katitisuran sa isa sa mga maliliit na ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian ng malaking gilingan ng bato ang kanyang liig at itapon sa dagat. Naggrabe yung mamatan. Nung katitisudan ka kano kay galutan da kano to ulom. Jadi ko nada. Kan tidakkel nga bato sa daka itapon di dagat na mangyari ngay nung siyay. Malmas kan matay. Alam niyo po, kung aralin niyo yung Old Testament, talagang napaka by law kasi sila. Sabi, salamat, thank you Lord, by grace tayo. Pero wag mo abusuhin. Wag pa rin abusuhin. Alam mo, sa Old Testament, naku, siguro masolusyonan di siya na ti problema da nga umadado ti tao. No, by lupay lang. The Old Testament kami ko, nung nagbasol niya marami the Old Testament. Ano nga bitayan, aramidon da, batun da. Ano nga batun, inyapit aramidon da, ajikis jay. No nga, ano nga pa nga kastakot, pinakakwakot, purpuuran da pa kiti. Narigat ti baylo. Kaya nga, nagpapasalamat tayo kay Lord dahil we are living right now in grace. Yung wag mo musuhin yung grace. Kaya pong dapat nating gawin para maging positive impact tayo sa iba, examine always ourselves. Ano ba ang aking nagawa? Ano ba ang aking kamalihan, Lord? I-correct mo ako. Pero naniniwala ako, kapatid, by reading the Bible correcting you. Hanga
ang baliwala at ipinagbasa ti Biblia. Dahil naniniwala ko, the Bible is powerful. Na habang nagbabasa ka, nababago yung buhay natin. Habang nagbabasa po tayo, nakikita mo po ay yung binabasa ay ikakaayos mo, ina-apply mo, nababago ka. Narigat lang kami nagbabasa nga kasi baka lang tiniriks. Alpas tiniriksan, okay na. No. Ang pagbabasa po ng Bible, ginigimay mo. Hindi mo lang ginigimay, pinapasok mo pa sa puso mo at pinakahuli, ina-apply mo. Amen. Yun po yung negative impact. Yung apat na to, yung una po ay, spiritual separation, hearted heart. Mapatitigasin ni Satan yung puso mo at magkakaroon ka ng separation kay Lord. Pangalawa po, loss of blessing in success. Pangatlo po ay physical and emotional suffering. No, magkakaroon ng sakit. Yung mga yan po ay magkakaroon ka ng emotional. Pinakanarigat ng emotional kat yung hindi ka nakakatulog sa gabi. Ano nga tinagatungo kwarta no, 30 minutes lang iturog mo. 1 minute lang turog mo. Di ba? Ang pinakamalaking blessing ay yung sarap ng tulog mo at paggising mo ng umaga, malakas ka. Amen? Yung wala kang sakit, that is the greatest blessing niya. Pasalamat natin sa ating Diyos. Ano pa? Ang pang-apat, nagiging negative impact ka na sa iba at ang pang-lima, ito yung pinakagusto ko. Ano yung sabi niya dyan? Sige, next. Hindered in personal growth in wisdom. Magkakaroon ka ng yung bang, sige nga next, tinan natin. Disobedient can hindered spiritual and personal growth. Nagiging bansot ka na lang. Kaya umutikis jay, kitamman di kabay mo no, agsabsabongon, wino, manariman pay lang nagparparamot. Kita nyo natin, makapakatawangan. Musician, punta na kayo dito. Sige. As a sin inability to learn from God's will, instead learning to throat mistake. Tuntik kita dita, kahit agpasurok it. Noong nga kahit agpasurok istiti papalan na. Sige nga, next. Magiging bansot na Kristiyano at next, tingnan natin, walang ugat o tilokano na hanga agramot. So as a Christian, mga kapatid, magipatay mo yun. As a Christian, nawa tayo po na mga Kristiyano, tayo po nawa ngayon ay nananalangin kay Lord na lumalako at tumitindi yung pagkaunawa natin sa mga salita. Basahin po natin yung verse. Sige anak. In John 15 verse 5, kung gusto natin pong umugat, lumago, at yung wisdom natin po ay talagang magiging sharp. Ano yung sabi niya? I am the vine. Hangka nga, no ipaparephrase ko at iparephrase tiket ko, hangka ko mga humihiwalay, ijipuon. Tas itay ti branches. Ti may isang nga kayo, no kitaam, kung titignan mong isang kahoy kapatid, mahirap po yan mamunga kung wala siya sa sanga, ay sa puno. Kapag hiwalay po yung kahoy at nakahiwalay siya, anong mangyari? Matutuyo. Hindi lang matutuyo, ang sabi sa Biblia, pupulutin at maging panggatong. If you want to grow into the Lord, and maging wisdom mo ay talagang tatalino, huwag kang himuwalay sa puno. Dahil ang mga humihiwalay po sa puno, kapatid, humihiwalay sa presensya kay Lord, ay kailanman hindi lalago. Ano pa yung sabi niya dyan? Sige, next, anak, sa awit. In awit 92 verse 12, ito yung gusto kong sabi ni David. Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sidro sa Libano. Sila'y nangatatag sa bahay ng Panginoon. Sila ay ginhawa sa mga looban ng aming Diyos. Yun po yung isang Kristiyano na hindi humihiwalay sa Diyos. Kapatid, there's a warning for us. Ang mundo po ay palalang-palala na.
Ang mundo po ay padilim na. Individual po yung salvation. Kapag in-invite mo yung anak, gawin mo lang, invite sa kanya. Invite mo din mga magulang mo. Invite mo din mga kapatid mo. Pero kung ayaw nila sumunod, sige lang, magpatuloy ka lang kay Lord. Pero sabi sa Bible, there's a time for everything. Pero tandaan lang, salvation is individual. Nung masamputan na tayo na apo, Diyos nga awan urat na, awan bunga na. Tandaan lang, bayanam, ti amin, nga aramidan tayo kanina po Diyos. Kaya muli po kapatid, hanga pa nagbuteng atoy, part 2 ti review. Kaya kung tinutuwid ka ng Diyos, magpatuwid ka na. Kung merong sinasabi yung mga kapatid mo sa pananampalataya sa'yo, gawin mo na. Dahil tandaan mo, the salvation that individual. No pagsayatam lakit di, aramido. Kaya no mga pagsayaatan, good, amor aramido na. Tayo po'y tumayo lahat for the last time. Sige mga singers, hawakan niyo yung mga mic. Oh, shit. Glory to your name, my Lord. Exalt your name, Jesus.